Nakatikim ka na ba ng Bistik Tagalog? Tara, samahan niyo ko at lutuin natin ito. Ready ko na dyan ang sibuyas, bawang, luya, at mga herbs na sangkap natin na pawang natural lang. Tingnan mo na lang, meron din iba. Ang ginawa ko muna dyan, pinakuluan ko muna yan mga par. Siyempre, para maalis yan. Sabo-sabo, yun. So, nung nawala na yun, malinis na, hinugasan ko yun. At naggisa na ako dito ng luya. Yan. Tapos, sinunod ko na ang bawang, siyempre. Palabasin natin ang aroma para talagang solid ang ating Bistik Tagalog. Ito ang version ko ng Bistik Tagalog. So iba-iba naman ang version at iba-iba rin ang paraan kung paano ang iba magluto. So ito sa akin, 'di ba? Sunod ko na ang sibuyas. So, kailangan natin i-mekos-mekos yan para lumabas ang kanyang masarap na aroma at napakabango niyan, 'di ba? So yun. Hindi ko pala minarinade dyan. So, sa inyo, depende sa inyo kung i-marinade nyo. Kasi pinakuluan ko, medyo matigas kasi yun. Kaya, ang ginawa ko, so, ganun na lang. Saka nung yan, binalik ko na siya nung nalinisan ko kasi medyo malangsa kasi. Kaya, medyo talagang ginisa-gisa ko muna. Ayaw ko i-marinade para talagang mabango siya. Walang malalasa tayong malansa. Diba? So, pag bata, pwede nyong i-marinade. So, ito kasi sasama naman ng niyan, sangkap kasi tutubigan ko naman niya, papalambutin ko pa. So, sasama naman yan sa laman. Kaya, pag malambot na. So, kaya, lahat naman manunuot dyan. Naglagay din ako dyan ng lemon. Diba? So, more on, lang ako, herbs. Yung chicken powder, konting paminta. Mga lang, tansya meter lang gamit natin dyan mga par. Naglagay din ako dyan ng konting konting oyster. So, pwede kayo maglagay ng nor cubes, ganyan, magic sarap, ginisa. Kayo na bahala. Kayo na magkakain. Diba? So, napaka-solid na yan. Sa ako, lang yan, mga tansya-tansyahan lang tayo. So, may ibap tayo, saka mushroom. So yan, naglagay na tayo niyan. Diba? So may chili rin ako powder para talagang solid yan. Tapos yan, naglagay na tayo ng toyo. So saktuhan lang yan. So kung kulang yung alat, titikman mo muna. Pag okay na, di goods na yan. Diba? So yun, gigisahin muna natin para manuot na sa laman ang ating mga sangkap. So, tapos, maglalagay tayo ng tubig galing sa Bicol River. Diba? So, yan. Ginisa ko yan na masyado para talagang maalis yung mga pangit na panlasa natin sa mga karne. Lalo, medyo matigas-tigas talaga siya. So, kaya talagang siya, tinatagalan ko yung paggisa. Gusto ko yung parang na-dry na siya, na-absorb na para yung natin, yung karne talagang lumambot. So medyo kasi yan matigas-tigas yan. Diba? So nakikita natin yung pinapadry ko talaga yan. Sinasadya kong maging dry, maging ganyan. Tapos pag nanuot na siya, nagsama-sama na lahat ng sangkap. So yan, naglagay na ako ng ketchup, diba? So, pwede naman tomato sauce. Bahala kayo. Saktuhan lang. So, ito version ko to Pero, pag natikman mo to, sobrang solid niyan at napakasarap niyan. Diba? Yun. Sinasama-sama ko muna. So, meron pala ako dyan, mushroom. Yung buo kasi yun, wala ako nung slice na. So, ang ginawa ko, ako na nag-slice. Diba? So, masauce yan. Kung gusto nyo ng sobrang sauce, pwede nyo dagdagan.
Diba? So, lagyan ng mushroom yun. Lagyan ka ng mushroom. Tapos, yung iba. Diba? Yan. So, evaporada lang yan. Kung anong ma-available nyo, fresh milk, pwede rin. So, yan. Diba? So, yan. Kung ayaw nyo naman ng mapula-pula, gusto nyo maputi-puti, di huwag nyo lagyan ng ketchup, diba? So, yan yung finished product natin. So, diba? Ang sarap-sarap niyan, mga par. Diba? Try mo yan. Solid na solid yan. Thank you, mga par.